She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like. Ay, trending! IFM. Ito na naman ang ating trending ngayong hapon. Hapon ng Thursday. Ano ba ang trending natin dyan, Idol? Eto ha. Sinabi ni... sino ba yan? Dating presidential spokesperson noong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte na si Harry Roque. Hindi sapat na matanggal lamang sa pwesto daw si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Dahil ayon kay Roque, dapat daw ay humarap ito sa kaso si Torre dahil sa ginawa nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinabi na diwata, okay? Tinawag na diwata ang dating PNP Chief. Naku magkamukha ba sila ni Diwata? Nakita ko sa personal si Diwata sa may pinagdanga sa Baguio. Well, nakaigamdi kaldero kasi rola ang bakal ni Diwata edit ko. Medyo kasla ag Father Edson. Pero bakit kasi Diwata talaga tong si Roque, di ba? Baka siya ang Diwata. Ito ba may dagdag, ano? Dahil daw, sabi ni sa Duterte administrasyon, itinuturo ng DPWH na nagpondo sa palpak na proyekto sa Benguet. Ayan pang nagtitrending, Idol. Talaga? Bakit kayo nagsisisihan? Dapat walang sisihan. Sino talaga ang dapat managot dyan, di ba? So ayon sa DPWH, pwede mo siguro sabihin, started working at DPWH and soon may lagayan na ako ng payong para sa mamahaling SUV. Sosyal. Di ba? Parang nakakaano rin, no? Di ba? Ayon kay DPWH Secretary Manny Bunuan, ang proyekto ng Duterte administration ay palpak umano sa proyekto ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. At tinawag naman ni Pangulong BBM na useless ang nasabing proyekto. Alright. So, bilisan nyo na kasi ang investigasyon para malaman na natin kung sino ba ang mananagot dyan. Wala na namang kuryente bukas, mga idol. Dakay nga taga Barangay 37, Kalayab, shout out sa inyo. Awang kuryente ito no bigat August 29, Friday, alas 8 tibigat, tagingganat alas 4 itimalam. Apo, nagatid nga brownout ang mga taga Kalayab. Take note, 8 hours na brownout. So, ayan na ang ating brownout notice from INEC and also ang ating trending ngayong hapon. Alas 4:34 na sa IFM.